Hindi pa man nagiinit ang deklarasyon. Ayan, mga kababayan. IME, tapos prayer rally, tapos eto naman po yung, saan ba 'to? Yung kay Baste Duterte. Panoorin po natin mga kababayan muna. Ni Davao City Mayor Baste Duterte na all out. Hindi pa man nagiinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban. Ayan na mga kababayan, kung makikita nyo po, Net 25. Ano? Net 25. And tingnan nyo yung balita. Kasi sa SMNI, makikita mo kung ano yung mga balita nila eh. Ramdam mo kung sino yung mga sinusuportahan nila eh, di ba? Kapag yung mga ganito, I guess hindi nila ipapalabas, hindi nila kumbaga i-air doon sa kanilang sa kanilang YouTube channel o kung saan man platform nila. Sa illegal na droga, umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Yun. Kasi po mga kababayan, no? Si Mayor Baste Duterte, sabi nung iba, ang tapang ni Mayor Baste Duterte. Vlog. Sayaw-sayaw. Sabi ko, putik na yan. 45 minutes na yata ako nanonood dito hanggang ngayon sumasayaw pa din si Bossing. 45. Hinihintay kasi nakikita ko eh. Nakikita nyo naman po kung ilan yung yung viewers, 'di ba? Makikita mo kung ilan yung viewers eh. Kung ilang kayong nanonood do sa live. Kunyari, Maharlika 6.7, 5,000. So, kagaya po niyan sa atin, kita nyo naman na 246 viewers yan. 'Di ba? 45 minutes po sayaw. Sayaw. Oh, share lang tayo. Share lang tayo. Sabi ko, anong oras ba mag-uumpisa to? Pag naka 1,000 na yung viewers. Sa atin po, mga kababayan, hindi ko pinapansin yan eh. Yung viewers na yan. Alam nyo po kung bakit? Kasi, kunyari dyan, like yan, 247 or 1,000 viewers yung nanonood. Ibig sabihin, like this time, alas 6 ng umaga, sino ba ang expect mo nagising na agad niyan? No, pangalawa, mga kababayan, yung iba pumapasok na sa trabaho. So hindi diyan nakabase, no? Sa live stream viewers, sa count niyan, yung magiging views ng YouTube mo, mga kababayan. So ako, nakikita ko, napapansin na lang namin, after live, 12,000 views, no? Pero yung team replay, umaabot sila ng 50,000 views, mga kababayan. Kaya hindi ko pinapansin yan. Dead ma lang tayo. Kaya ako, gusto ko talaga, siguro, maka-waste tayo ng 5 minutes, 4 minutes na dun sa pauna natin. Nahihiya na po ako sa inyo nun eh. Yun, sabi ko, sayaw. 45 minutes na. Hindi pa nag-uumpisa. Share lang tayo ha. Sabi ko, hanggang ilang beses nito sasabihin na share lang. Oh, 45 minutes na. So binalikan ko, kinabukasan, effective kaya yung yung gano'n, kailangan mataas yung viewers agad kapag ka naka-live. Binalikan ko. Nasa 20,000 views lang din. Oh. Sabi ko, grabe tong mga to. No? Talagang for the views. Oh. Sabi, ang tapang ni Mayor Baste Duterte. Oh, sayaw. Siguro tumingin doon sa mga viewers. Oh, share tayo. Oh, tapos sayaw ulit. Baka 15 minutes. Tinignan siguro yung viewers ulit. Ganun pa din. Share lang tayo. Ang tapang ni Baste Duterte. Gago! Sabi ko, ano ba ito mga to? Anyway, tuloy na natin to. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia. So, ibig sabihin, okay lang sa Davao yung ganun, mga kababayan. Ulitin ko ng mabilis. Pasensya na po kayo. Medyo tayo no? Hindi pa man nagiinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga. Umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye. Normal pala sa Davao yung ganun, mga kababayan. No?
shoutout sa kapatid natin na si DJ Byron Music and Topics TV. Mga kababayan, suportahan po natin yan, okay? Talagang yan, all-out support yan sa ating Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. All-out support yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. So, normal pala sa Davao yun, mga kababayan. Sa akin po kasi, war on drugs, pabor ako dyan. No? Pabor ako dyan. Kung maayos na ipatutupad, kung maayos na gaganpanan yung mga tungkulin, mga bossing. Pero yung sasabihin mo na, wait lang, may mga tumba agad. Kung sasabihin mo na yung mga maliliit, nako, tumba agad, hindi po. Kasi, para po sa akin, yung mga maliliit, yung mga talagang user, yung mga siguro, yung mga runner na maliliit, mga kababayan, may mga runner na maliliit po no? Para sa akin po, tipo bang kailangan i-rehab, mga bossing. Pro-life pa din po dapat, mga kababayan. Hindi yung, ganito, bang! Bang! Ikaw, bang! Hindi po dapat ganun. No? Tapos mamukat-mukat mo, sasabihin ni Pangulong Duterte, ikaw Marcos, kaya hindi ka hinuli o kaya hindi ka kasi kilala ka namin. Ang tao, magsasabi niya, tatanungin, wait lang. Porket pala kaibigan ninyo, ganun pala mangyayari. No? Hindi isasama dun sa tokhang. Magkakaroon ng ganong iniisip ang taong bayan. Ma'am Eds, hello po, Sir Mike. Mark po, Mark. At sa lahat ng nanonood, silent viewer from UK po. Salamat po, ma'am. So, yung tipo po bang ganon, mga kababayan? Salamat po, madam. Appreciate po, ma'am. Yung tipo po bang ganon, mga kababayan? Tuloy natin. Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nakumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000. Sabi ni Ma'am Jing Garcia, naniniwala naman kayo sa war on drugs ng mga Duterte? Survival yan kung sino ang godfather. Talaga pong sir o ma'am, Jing, talagang iisipin po ng tao yan, lalo't na nabanggit ni dating Pangulong Duterte na ikaw, Bongbong Marcos, mabaga, kaya ka lang hindi nakasama kasi kakilala ka. Doon, no? Doon parang mas lalong medyo... Wait lang. Nagkakapilian pala yata dati, no? Milagros Rombawa. Tama ka, Mark. Pro-life dapat. Mga maliliit ang hinuhuli pero walang big fish na nahuhuli. Ayan. Game. Pesos ang street value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure dresser sa isinagawa ring parang puro ng laban lahat yata ito no? Sabi ni Ma'am Divina Balmores, madaming adik sa Davao. Nako. Ay, nako. Bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalag, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy bust operation ng mga otoridad. Madaming matatapang sa Davao, Madami naman po talaga, mga kababayan, mga kapwa natin Davaoenyo. Kaya lang, ibig ko sabihin dito, madaming nanlalaban sa Davao, Grabe, lahat ng laban yata. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong linggo sa isinagawang drug buy bust operation ng Tugbok Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report,
4 na nanlaban, 1 na lang. Ito, siguro ito yung isa hindi naman siguro nanlaban. Pakinggan natin. Umunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon. Kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000. Sabi ni Ma'am Eds, sabi ni BP Sara, no comment daw sa war on drugs, lol. Bakit kaya, no? Pesos ang street of value. Nitong linggo din ng hapon, nasawi din matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP. Lahat ng laban! Wala bang sumuko na maayos? Ay nako, medyo parang ano na yun. Lahat ng laban, 5 ng laban. Grabe naman yun. Mga kababayan. Ito, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na yung mismong ibinalita, mga bossing. Ewan ko, siguro, sige, deads ka na lang. O kaya, sige, tegi ka na lang. Kesa bumuka pa yung bibig mo ng ganito. Kesa magkaturoan pa ng magkaturoan kung sino yung pinaka nasa ulo. Ay, nako. Tuloy. Ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Coria sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number 1 high-value target ng PNP sa Davao City. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang Ulitin ko mga kababayan, hindi tayo against sa laban ng gobyerno kontra droga, pero ayaw naman natin siguro nung ganito lahat tegi. No? Dahil unang-una po, lalo na yung maliliit, kung sakali, mga kababayan, may chance pa pong magbago yan. Yung iba nga kilala nyo ba si Iron Man? Si Iron Man, mga kababayan, nakalimutan ko pangalan, si Tony Stark, mga kababayan. Yung mismong gumanap yung real person. Comment nyo nga dyan, nakalimutan ko lang. No? Dati, ganun po yun, mga kababayan. Dati siyang talagang nagdodroga, talagang patapon yung buhay, mga kababayan. Ganun siya dati. Pero ngayon, tingnan nyo po kung gaano ka-successful yung tao dahil nagbagong buhay. So kung ganito lahat, manlalaban, wag naman sana, no? Ayaw natin yung ganyang ayaw natin yung ganyang tipo ng paglaban sa droga o kontra sa droga na lahat nanlaban. Hinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street of value. Hindi naman sa lahat ng bypass operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntaryo naman na... Hindi naman pula. Ayan, Robert Downey Jr. Ayan. Hindi naman daw lahat, no? Hindi naman lahat may patayan. 5 lang. 5 lang right after nung sigaw ni Duterte, no? Na si Junior, kumbaga si Baste, mga kababayan, hindi naman daw. Pero may ilang araw lang 'yun. Ilang araw ang lumipas 5 na agad. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente. Tama naman yun sinasabi niya, no? Kumbaga, kapag nanlaban talaga, kailangan protektahan din ng mga kapulisan yung kanilang buhay. Pero 5 agad Ang bilis. So, what more? Ano pa yung i-expect? Anyway, buti na lang dyan sa Davao, hindi dito sa Kalakhang, Maynila. Hindi ko sinasabi na magsipatay yung mga drug addict dyan. Kumbaga parang nandito tayo sa Maynila Wag ganon. Hindi ganon yung gusto natin dito sa Manila o Luzon o Visayas. Hindi ganon, mga kababayan. 'Di ba? Bakit sabay-sabay manlaban, kaduda-duda? Imagine mo na lang, paano pa kung tumakbo ng 1 buwan na yan? Tapos naging 6 months na. Naging 1 year na. Baka bumaba yung populasyon ng Davao niyan, mga kababayan.
Tapos lahat manlaban. Ang tanong, hindi kaya yung mga nagiging witness sa ICC, mga yan? Tanong ko lang naman. Hindi natin alam, ma'am. Akala ko wala nang war on drugs sa Davao. Sabi ni Digong, 6 months buong mawawala na ang droga. So, ito lang po yung patunay kaya bakit ibinalik, no? Madami pa din po ibig sabihin. Naramdaman nila na madaming nagdodroga sa Davao, mga kababayan. Tumuloy tayo doon sa next topic natin. Ito, pang 5.